Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito, "Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, 'Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo.' Agad nagbangon ang 10 dalaga at iniayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, 'Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan.' 'Baka hindi magkasya ito sa ating lahat,' tugon ng matatalino. 'Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo.' Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. 'Panginoon, papasukin po ninyo kami,' sigaw nila. Ngunit tumugon siya, 'Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw at ang oras." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa 32 linggo sa karaniwang panahon. Ilang linggo na lamang po at papasok na tayo sa panahon ng Adbyento, ang ating paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Paghahanda. At ngayon yung ating ebanghelyo, ano po, patungkol sa paghahanda. Mayroong ditong winikang 10 dalaga. At itong 10 dalagang ito po ay nahati sa 2 uri. Ang sabi ng ebanghelyo, 5 matatalino at 5 mga hangal. Alin po kaya tayo dito? Sa paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon, sino tayo dun sa 2 ito? Anong uri tayo ng lingkod ng Diyos? Tayo ba yung mga hangal na dalaga? Ano tong hangal na dalaga? Ito po yung mga uri ng Kristiyano, uri ng mga Katoliko na pagkatapos mabinyagan, binigyan ng liwanag ng Diyos. Tayo po ay binautismuhan, nagkaroon ng confirmation, kinumpilan sa simbahan, binigyan liwanag ng Espiritu Santo, subalit hindi tayo naghahanda ng ekstrang mga langis para sa pagdating ng Panginoon. Ano naman po yung ekstrang mga langis na iyon? Marami sa atin kasi po yung mga Katoliko na KBL. Ano yung KBL? Makikita mo lamang sa loob ng simbahan kapag kasal, binyag, at ang malungkot kapag sila ay ililibing na sa panahon ng kanilang kamatayan. Sila ay katulad ng isang hangal na dalaga. Pagkayaring makilala ang Diyos, pagkayaring matanggap ang grasya ng Diyos, ay hindi na kumilos at gumalaw para sa paglago niya sa espiritual na pamumuhay. Subalit itong 5 matatalinong dalaga,
Ito yung maihahalin tulad natin sa mga Katoliko, sa mga Kristiyano na pagkatapos mabinyagan, pagtapos makumpilan, ay patuloy na pinagyaman ang kanilang pananampalataya. May baon silang ekstrang mga langis. May baon silang paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Nakita po ninyo, yung 10 dalagang ito, pareho silang nakaranas ng pagkapagod. Pareho silang nakatulog sa paghihintay sa ating Panginoon. Ang kaibahan lamang nitong 5 matatalinong dalaga, may extra silang langis. Na bagamat nagamit nila sa kanilang pagkatulog, yung langis na inilaan nila para sa pagdating ng lalaking ikakasal, alam nila na posibleng baka maantala, ay naghanda sila ng kanilang baon. Tayo ba, gaano tayo kahanda sa muling pagbabarito, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo? Katulad din po yan nung pagharap natin sa mga problemang dumarating sa ating buhay. Gaano tayo kahanda sa pagdating ng mga problema, pagsubok sa ating buhay? Meron din ba tayong baon ng mga ekstrang langis? Ano yung ekstrang langis na yun? Yung pananampalataya, yung kaalaman, para mapagtibay ang ating mga sarili, dumaan man tayo sa pagsubok ng buhay. Nakita nyo yung mga babaeng hangal, yung mga hangal na tao. Ibig sabihin, hindi sila handa sa mga pagsubok na darating sa kanila. Kaya kita nyo, madali silang nag-give up. Sinisisi minsan natin ang Diyos kapag may mga pagsubok na dumarating sa atin. Lord, bakit parang pinababayaan mo ako? Kasi wala tayong ekstrang baon na langis. Kaya napakahalaga po sa tuwina, pagyamanin natin ang ating sarili sa grasya at awa ng Diyos. Hindi sapat na tayo ay nabinyagan lang, nakumpilan lamang sa simbahan. Dapat patuloy nating pinagyayaman yung ating pananampalataya, yung ating pananalig sa Diyos. Patuloy nating pinayayabong yung ating buhay espiritual. Para nang sa ganun, handang-handa tayo sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ikaw, kapatid, handa ka na ba sa muling pagparito ng ating Panginoon? Sino ka sa dalawa? Ikaw ba ang dalagang hangal o ang dalagang matalino? Nawa ay patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon, gabayan ng mahal na Birheng Maria at tulungan ng panalangin ni Santo Padre Pio. God bless po sa ating lahat.